sa pribadong libing ni Samuel Green na dinaluhan lamang ng isang pastor, ng kanyang asawa at ng kanyang bodyguard, isang hindi inaasahang sakuna ang magaganap. Si Isabel, na kilala rin sa kanyang palayaw na Bird, ay bumisita sa puntod ng kanyang mga magulang sa parehong sementeryo sa hindi kalayuan kung saan ginaganap ang libing ni Samuel Green kasama ang kanyang tiyuhin na si Roger. May dalang kamera si Bird na ibinigay sa kanya ng kanyang mga magulang. Ang batang babae ay may pagkahilig sa pagkuha ng mga larawan. Palihim siyang nagtungo sa likod ng isang puno upang pagmasdan at i-record ang prosesyon ng libing gamit ang kanyang kamera. Gayunpaman, nakuha ni Bird ang isang imahe ng isang nakakakilabot na kaganapan na malapit nang maglagay sa kanyang buhay sa panganib salamat sa walang kabuluhang gawaing ito. Ang pastor ay binaril sa gitna ng pagkuha ng larawan at siya ay agad na namatay bilang resulta. Pagkatapos, isa pang bala ang tumama sa bodyguard ng asawa ni Samuel Green. Habang nagiging tense ang sitwasyon, tumayo si Bird sa likod ng puno. Halatang natatakot siya dahil ngayon lang siya nakasaksi ng isang pagpatay sa kanyang harapan. Kinuna ng larawan ni Bird ang mukha ng salarin pagkatapos niyang tanggalin ang kanyang maskara sa kabila ng kanyang takot. Siya ay babalik na sana sa lungsod upang iulat ang insidente. Gayunpaman, hindi na niya mahanap si Roger nang dumating siya sa kotse para sunduin ang kanyang tiyuhin. Hinahanap pala ng lalaking iyon si Bird sa sementeryo. Natakot si Bird sa sitwasyong ito at tinangka niyang hanapin ang kanyang tiyuhin, ngunit huli na dahil natagpuan na ni Roger ang hitman at binaril sa ulo. Nang malaman ng mamamatay tao na naroon din si Bird at handa nang patayin siya, lalo pang natakot si Bird. Buong lakas siyang tumakas, kumuha ng isang kamera na sa kalaunan ay gagamitin bilang katibayan sa isang malaking krimen. Sa ibang lugar, si Carter ay nagmamay-ari ng isang farmhouse na hindi masyadong malayo sa libingan. Ang kanyang anak, na lumalabas na patay na, at ang kanyang asawa ay dating nakatira kasama niya. Isang araw matapos isulat ang kanyang huling liham, binalak ni Carter na wakasan ang kanyang sariling buhay. Ngunit nang marinig niya si Bird na humihingi ng tulong, nasira ang kanyang plano. Tinanong ni Carter kung ano ang nangyayari nang lumabas siya sa kanyang bahay, ngunit hindi makasagot si Bird. Tinangka niyang pasukin ang bahay ni Carter dahil sa takot, at doon na tinamaan ng bala ang binti ni Carter. Namulat siya sa nakakakilabot na panganib na humahabol sa dalaga at malapit nang malagay sa panganib ang sariling buhay. Nang muling nagpaputok kay Carter, agad din siyang pumasok sa loob ng bahay. Umakyat siya sa itaas at kinuha ang kanyang shotgun na mayroon lamang 2 bala. Sa pagpasok ng killer sa loob, nakapagpaputok si Carter ng isang bala na tumama sa kaliwang tiyan ng salarin. Pagkatapos noon, nagbanta si Carter na tatawagan ang pulisya para takutin ang mamamatay tao na umalis para magamit niya ang huling bala sa tamang oras. Nasa ibaba ang cellphone ni Carter at naka-off ang house phone na nagdudulot ng problema dahil hindi niya magawang tawagan ang emergency hotline. Nais ng mamamatay tao na makipagnegosyo. Kung ibibigay sa kanya si Bird, palalayain niya si Carter at papatayin si Bird. Hindi nakita ni Carter ang mukha ng mamamatay tao kaya siya nag-alok ng negosasyon. Ang dahilan kung bakit siya nabuhay ay pinapatay lamang ng mamamatay tao ang mga nakakita sa kanyang tunay na mukha. Nakaramdam si Carter ng kawalan ng pag-asa tungkol sa pagbibigay kay Bird sa baliw na mamamatay tao dahil ang kanilang kalagayan ay imposible para sa kanila na makatakas o makakuha ng tulong. Bukod pa rito, ang tahanan ni Carter ay lubhang nakahiwalay, walang kapitbahay ang makakarinig ng kaguluhan sa loob. Natural, walang makakatulong sa kanila. Ang mamamatay tao ay nagpupumilit na humihiling na ibigay ni Carter si Bird. Binigyan din niya ng panahon si Carter para pag-isipan kung ibibigay ba ang babae sa kanya o dadamak ang kanyang dugo sa kanyang bahay, ngunit pinili ni Carter na ipagsapalaran ang kanyang buhay para protektahan siya. Isinasaalang-alang na sa una ay binabalak ni Carter na magpakamatay nang biglang dumating si Bird kaya hindi siya natatakot. Dahil dito, upang mapalawig ang kanyang pananatili upang maprotektahan si Bird, hiniling ni Carter kay Bird na kumuha ng first aid kit para magamot niya ang sugat sa kanyang binti. Binaril ni Carter ang mamamatay tao gamit ang shotgun at siya ay nasa baba na sinusubukang pigilan ang pagdurugo sa kanyang tiyan. Ang mamamatay tao at si Carter ay nasa matinding pisikal na sakit dahil pareho nilang sinusubukang pigilan ang kanilang pagdurugo sa matinding paraan. Sinabi ni Carter kay Bird na kunin ang kahon na may mga light bulb sa loob nito pagkatapos niyang matapos at uminom ng painkiller. Nataranta si Bird sa plano ni Carter, ngunit sinunod niya ang kahilingan nito. Sinira ni Carter ang bawat ilaw at inihagis ang mga ito sa hagdan pagkatapos niyang makuha ang tuwalya at ilaw. Dahil mababasag ang mga tipak ng salamin, maaalerto siya kung tatangkain ng mamamatay tao na umakyat sa hagdan.
Lumalabas na napagtanto ng mamamatay tao na si Carter ay hindi isang magsasaka gaya ng una niyang pinaniniwalaan. Ang pag-set up ng isang plano para sa isang magsasaka ay isang matalinong hakbang sa kanyang panig. Nagtanong si Carter tungkol sa nakaraan ni Bird habang hinihintay nila ang susunod na hakbang ng mamamatay tao. Sinabi ng batang babae sa kanya na siya ay naulila pagkatapos mamatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente sa sasakyan, kaya napilitan siyang tumira sa kanyang tiyuhin. Nagpatuloy si Bird sa pamamagitan ng pagpapaliwanag sa kanyang motibasyon sa pagbisita sa bahay ni Carter sa wakas at kung paano niya nasaksihan ang mga tao sa sementeryo na binaril hanggang sa mamatay ng lalaking papatay sa kanila. Alam ni Bird na alam niyang isang bala na lang ang natitira sa kamay ni Carter at ito na ang huli nilang pagkakataon para iligtas ang sarili. Si Carter, gayunpaman, ay sinigurado kay Bird na hindi iyon alam ng mamamatay tao. Kailangan nilang gumawa ng isang plano upang takutin ang mamamatay tao upang manatiling ligtas. Hindi magagawang tumakas ni Carter sa bintana dahil sa kanyang nasugatang binti kahit hiniling pa sa kanya ni Bird na gawin ito. Sa halip, inalok niya si Bird ng opsyon na iwanan siya. Ngunit kung tatanggapin niya, hindi na siya mapoprotektahan ni Carter dahil maiiwan siya sa loob ng kanyang bahay. Ang pagkakataong patayin si Bird ay eksakto kung ano ang ninanais ng hitman. Hiniling ni Carter kay Bird na maghintay ng tulong kung sakali man. Tinanggap ng batang babae na tawagin siya ni Carter sa kanyang palayaw na Bird, isang pangalan na limitado sa kanyang mga magulang lamang, sa pag-aakalang siya ay isang mabuting tao at nakadama ng katiwasayan sa kanyang presensya. Kasunod nito, ibinunyag sa kanya ni Bird na nakunan niya ng larawan ang mukha ng hitman. Hiniling ni Carter na ibigay niya sa kanya ang responsibilidad sa camera film at sinabing ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanya. Ibinigay ito ni Bird nang hindi nag-iisip, muntik nang mahulog ang camera film dahil biglang nagpakawala ng nakakagulat na sigaw ang mamamatay tao, na nagtatanong kung bakit napakaraming bagay ang nakaimpake sa unang palapag at tungkol sa kinaroroonan ng pamilya ni Carter. Si Carter ay abala sa pagtatago ng camera film habang siya ay naghahalungkat. Ang item ay inilagay sa loob ng isang metal tube at binalot ng isang airtight plastic. Hiniling din niya kay Bird na itago ang film roll sa loob ng toilet tank. Nadiskubre ng hitman ang larawan ni Carter na nakapose kasama ang kanyang asawa at anak habang nakasuot ng military fatigues. Sa pamamagitan ng pagbanggit sa asawa at anak ni Carter, nakapagbigay siya ng matinding damdamin para sa lalaki. Nakiusap si Carter sa mamamatay tao na huminto sa pagsasalita upang ibigay niya si Bird sa kanya at upang makabalik sila sa kani-kanilang mga pamilya nang hindi na nagdudulot ng anumang pagkamatay. Ngunit biglang sinabihan ni Carter ang hitman na umuwi na lang at umalis sa kanyang ari-arian kaysa kunin si Bird. Isang alok na natural na tinanggihan ng mamamatay tao. Sa totoo lang, hindi sila makakatagal sa bahay na ito dahil parehong may malubhang pinsala ang mamamatay tao at si Carter. Maaari silang pumanaw mula sa impeksyon sa sugat ng baril o sa pagkaubos ng dugo. Hindi aalis ang mamamatay tao, isinasaalang-alang niyang sunugin ang bahay ni Carter habang nasa loob ang lalaki at ang batang iyon. Hindi na bigla, ginamit niya ang larawan ng mukha ng mamamatay tao bilang leverage at pinagbantaan siya. Ang larawan ng kanyang mukha ay maaaring gamitin bilang patunay upang dalhin ang mamamatay tao sa hustisya. Ang mamamatay tao ay nagalit sa impormasyong ito at nangakong dudurugin ang bangkay ni Carter kapag nakuha niya ito. Samantala, 2 kotse ang nakaparada sa gilid ng kalsada nang dumaan ang sheriff sa labas. Huminto siya upang suriin ang mga pangyayari sa paligid. Balik tayo sa bahay ni Carter, hindi napigilan ng lalaki ang mga flashback ng bigla ang pagkamatay ng kanyang anak mula sa pagkahulog sa ibabaw ng mga kagamitan sa bukid na napabayaan ni Carter na ayusin. Si Carter ay labis na pinahirapan ng alaala. Pagkatapos, palibhasay na daig sa pagkakasala, inutusan niya si Bird na kunin ang mga inuming nakalalasing na inimbak niya sa attic. Kinuha ni Bird ang teddy bear ng anak ni Carter at ang alak at natuklasan ang larawan ng kanyang yumaong anak nang umakyat siya sa itaas. Nanatiling tahimik si Carter, ngunit makalipas ang ilang sandali, natuklasan ng mamamatay tao ang isang tala na pagmamay-ari ni Carter. Nalaman niya na napabayaan ni Carter na tustusan ng kanyang anak hanggang sa puntong pinatay niya ito. Nababahala si Carter tungkol dito dahil ang mamamatay tao na nagbabasa ng mensahe ay muling nagbukas ng sugat tungkol sa kanyang anak. Pinagtatawanan ng mamamatay tao si Carter dahil alam niyang may plano si Carter na magpakamatay. Tinutuya niya ito na kitilin ang sarili niyang buhay para mas mabilis na matapos ng mamamatay tao si Bird. Tinanggihan ni Carter, hindi pinapansin ang mga panunuya ng mamamatay tao. Samantala, sa libing, natuklasan ng sheriff ang isang hindi pa natatapos at bukas na libingan.
Nang tawagan niya ang pamilya ng tao nililibing, walang sumasagot. Ang katawan ni Roger ay lumalabas na hindi napansin ng sheriff sa kabila ng pagiging malapit sa libingan. Nanatiling mahigpit ang mga bagay sa bahay ni Carter. Nangako si Carter kay Bird sa kanilang pag-uusap tungkol sa kanilang mga pamilya, sisiguraduhin niyang hindi makukuha si Bird ng mamamatay tao. Pinaputukan ng hitman ang kisame ng bahay sa pagtatangkang gulatin si Carter at narinig ng sheriff ang putok ng baril at dumiretso sa pinanggalingan. Nang magsimulang mamatay ang mga ilaw sa bahay, napagtanto ni Carter na hindi niya nilagyan ng gas ang generator sa basement. Dahil hindi niya mapapanatiling ligtas silang dalawa sa dilim, nagplano siyang lihim na ilabas si Bird ng bahay bago pa sila makita ng hitman. Naghinala ang sheriff na may mali sa bahay ni Carter nang makita niya ito. Matapos ipaalam sa kanyang commander ang kanyang natuklasan, nagmaneho siya hanggang sa tirahan ni Carter. Hindi alam ni Carter at Bird ang pagpunta ng sheriff. Paglabas ni Bird sa bintana, si Carter ay nanatili. Nang kumatok ang sheriff sa pinto, binaril siya ng mamamatay tao. Gayunpaman, nasaksihan ng mamamatay tao ang pagtatangka ni Bird na tumakas bago niya tuluyang patayin ng sheriff. Ilang sandali pa ay naging abala siya sa paghabol kay Bird ngunit hindi nagtagumpay dahil bumalik kaagad si Bird sa ikalawang palapag. Ang mamamatay tao ay bumalik sa sheriff at ginamit ang dulo ng baril na puno ng bala upang hampasin siya hanggang sa siya ay mawalan ng malay. Pagkatapos ay itinago ng mamamatay tao ang sasakyan ng pulisya sa isang maliit na bahay na malapit sa pangunahing bahay. Pinigilan ni Carter ang mamamatay tao sa labas sa pamamagitan ng pagtutok ng baril sa kanya at pag-uutos sa kanya na umalis nang sinubukan niyang pumasok pabalik sa loob ng bahay. Sa totoo lang, sinusubukan lang siyang i-bluff ni Carter dahil alam niyang hindi tatama ang putok niya sa kanya. Sa kasamaang palad, alam din ito ng mamamatay tao. Naglakas loob siyang barilin si Carter kaya naisip niyang may isang bala na lang si Carter sa kanyang baril, isang napakatumpak na hula na maaari kong idagdag. Kinailangang umatras ni Carter nang kunin ng hitman ang baril sa kanyang pantalon kaya hindi gumana ang kanyang bluff. Ito ay ang parehong baril na kinuha mula sa sheriff. Bumalik ang mamamatay tao sa loob ng bahay at sinimulang pahirapan ang sheriff para makipagnegosyo kay Carter. Si Bird at ang sheriff ay pinag-uusapan sa bagong negosasyong ito. Nataranta si Carter, ngunit hindi niya pinakawalan si Bird. Si Carter ay napilitang tiisin ang pagpapahirap ng mamamatay tao sa 8 daliri ng sheriff sa loob ng ilang minuto. Si Carter ay binubuli ng hitman, na binaril ang sheriff sa ulo matapos mabali ang lahat ng kanyang mga daliri dahil hindi niya tinanggap ang negosasyon. Kinilabutan si Carter sa graphic scene nang itulak ang bangkay nito sa harapan ng hagdan para ipakita sa kanya. Nagkaroon ng maikling panahon ng katahimikan kung saan nagpanggap si Carter na nag-aalok ng isang bagay kay Bird dahil kailangan niyang pumunta sa ospital. Gayunpaman, binigyan ni Carter ng tagubilin si Bird na magtago sa banyo at i-lock ang pinto bago siya bumaba. Walang nakita si Carter kundi ang bota ng mamamatay tao nang bumaba siya at nakitang pumasok ang lalaki sa bahay ng palihim. Nagpasya din si Carter na dumaan sa itaas na bintana. Nang matuklasan ng mamamatay tao na nasa likod na niya si Carter na may hawak na baril, nagulat siya. Nakapagpaputok siya ng isang bala bago natapilok sa lampshade at nahulog sa hagdan. Minsan pa, silang dalawa ay dumaan sa mga negosasyon na hindi pa natapos. Matapos isaalang-alang ang kanyang mga pagpipilian, nagpasya ang mamamatay tao na huwag sunugin ang bahay sa halip ay gagawa ng isang bagay na mas nakakatakot para kay Carter. Ang dalawang hinihingal at sugatan na mga lalaki ay nag-uusap sa isa't isa habang papalapit ang dapit hapon. Tinawagan ng mamamatay tao ang asawa ni Carter at naghihintay siya sa pagdating nito. Maya-maya pa, may kotseng huminto sa harap ng bahay. Nang malaman ni Carter na si Mara iyon, ang kanyang asawa, agad siyang dinukot ng mamamatay tao at nag-alok na ipagpalit siya. Bumaba si Carter na wala si Bird. Binigyan pala niya ng baril ang dalaga at inutusang barilin ang mamamatay tao sakaling umakyat ang hitman. Binaril ng hitman si Carter sa tuhod dahil nabilisa siya na bumaba si Carter ng mag-isa. Sa huli ay bumaba si Bird sa hagdan upang ipagtanggol si Carter habang sila ay nagtatalo. Nawalan ng focus ang hitman at nakahanap ng pagkakataon si Carter na atikihin siya ng mamatay ang generator at malapit nang mamatay ang mga kumikislap na ilaw. Paulit-ulit na sinaksak ni Carter ang hitman sa leeg, ngunit bago mamatay ang mga ilaw, binaril ng hitman si Carter. Tumungo si Bird sa naghihingalong hitman, habang si Mara ay sumugod sa labas at tumawag sa 911. Inutusan niya si Bird na barilin siya, ngunit lumalabas na ang shotgun ni Carter ay may blank bullet, kaya nang hilahin ang trigger ay nag-click lang ang shotgun.
Sa wakas, nakaramdam ng pagkatalo para sa kanyang masamang kapalaran, ang mamamatay tao ay tumanggi na patayin si Bird dahil siya ay halos patay na. Sa pagtatapos ng pelikula, nagmamadaling pumunta si Bird kay Carter, na pinaniniwalaan din niyang namatay. Gayunpaman, habang nangyayari, nabuhay si Carter, bumalik si Mara sa loob, at silang tatlo ay muling nagsama-sama. Ang moral lesson sa kwentong ito ay huwag na huwag kang magpipicture sa sementeryo, dahil baka may makunan kang multo na habang buhay kang mumultuhin. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.